Second is through promoting cultural transformation or pagbabago ng kaisipan ng lipunan. So, bukod sa batas, mahalaga rin yung pagbabago ng pananaw ng isang tao. Ito ang tinatawag na cultural transformation. Dahil kahit may batas, kung mali pa rin ang iniisip ng tao, patuloy pa rin ang discrimination. Or even merong batas, patuloy pa rin yung discrimination. Ang pagbabago ng kultura ay nagsimula sa edukasyon, sa paaralan, sa tahanan, or yung mga new inventions, yung mga social media or mga technology. Dito, tinuturuan ang mga tao na ang babae, LGBT, or ethnic minorities at PWD ay pantay-pantay at nararapat na igalang. So, yung halimbawa nito is, kapag sa paaralan ay tinuturuan ang mga estudyante na igalang ang pagkakaiba ng bawat isa, paglaki nila, mas magiging bukas ang kanilang isipan. Kapag sa TV at social media ay ipinapakita na may kaya ng PWD na magtagumpay, nagbago ang negatibong pagtingin ng lipunan. Next is global inequality, meaning ito ay tungkol sa hindi pantay na kalagayan ng mga bansa sa buong mundo. So hindi lamang ito tungkol sa individual, kundi sa pagkakaiba ng yaman, kapangyarihan at kaunlaran ng bawat bansa. May mga bansang mayayaman, may sapat na teknolohiya, education at serbisyo para sa mamamayan. Sa kabilang banda, may mga bansang mahirap, kulang sa trabaho or pagkain or serbisyo ng pangkalusugan. So halimbawa nito is ang mga maunlad na bansa ay may modernong ospital at paaralan. Samantala yung mga mahihirap na bansa ay hirap makapagbigay ng basic needs sa kanilang mamamayan. Dahil dito, ang mga mayayamang bansa ay lalo pang nagiging makapangyarihan, habang ang mahihirap ay nahuhuli sa kaunlaran. No? Yung mga mayayaman mas lalong yumaman. Yung mahihirap mas lalong bumababa. Yung mayaman is mas lalo silang umaangat. Tapos yung pagkakaiba nila is yung mga mayayaman is meron silang mga magagandang paaralan, kumpleto. Meron din yung mga private, ganon. Sa atin, meron naman din. Kaso lang, hindi gaano gaya nila na kayang ibigay lahat. Yung sa atin, kahit basic needs natin, hindi kaya maibigay. So, yun yung global inequality. So, at the end, ang diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay, lokal man o global, ay isang seryosong suliranin. Maaari itong tugunan sa pamamagitan ng matibay na batas at pagbabago ng kaisipan ng lipunan. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas malaki ang chance na makamit ang isang lipunang makatarungan, pantay-pantay at may respeto sa bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat. Global inequality can also be shown through the operations of transnational enterprises and organizations that work on a global scale. Numerous of these enterprises are powerful, or in case not, and that more powerful than person state. Private organizations have gigantic control that they can use to affect the economy of nations where they are ventured. Global inequality ay tumutukoy sa hindi pantay na distribusyon ng yaman, kapangyarihan at oportunidad sa iba't ibang bansa sa mundo. Makikita ito hindi lamang sa pagitan ng mayaman at mahirap sa bansa, kundi pati sa paraan ng pag-ooperate ng transnational enterprises o mga kumpanyang gumagana sa maraming bansa. Ang mga transnational enterprises ay malaking pribadong kumpanya na may operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa laki ng kanilang kapital, teknolohiya at impluwensya, marami sa mga kumpanyang ito ang kasing lakas o mas makapangyarihan pa kaysa sa ibang bansa. Halimbawa, kaya nilang magdesisyon kung saan magtatayo ng pabrika, magtakda ng sahod na manggagawa, makakapekto sa ekonomiya at trabaho ng isang bansa. Dahil dito, may malaking kontrol ang mga pribadong organisasyong ito sa mga bansang kanilang pinapasukan. Kapag hindi maayos ang regulasyon,
Maaaring maliit lang ang pakinabang ng host country. Lumaki ang kita ng kumpanya pero mananatiling mahirap ang lokal na komunidad. We have three ways to address global social inequalities. First, we have formation of regional groups such as the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN is one of the ways to address global social inequality. The assumption, which is not always the case, is that the formation of regional groups can provide strength in numerous. The second one is to enter into bilateral treaties and pacts with other countries, like the mutual defense against between the Philippines and the US could be done in order to respond to global social inequalities. Ang ganitong paraan ay ang pagkikipagsundo sa ibang bansa sa pamamagitan ng bilateral treaties o kasunduan ng dalawang bansa. Halimbawa nito ang mutual defense ng agreement ng Pilipinas at Estados Unidos, bagamat tungkol ito sa seguridad. May epekto rin ito sa katatagan ng bansa, ekonomiya, kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili laban sa banta. Kapag mas ligtas at stable ang isang bansa, mas magiging kaakit-akit ito sa investment at nagkakaroon ng trabaho at oportunidad. Sa ganitong paraan, ang bilateral agreements ay makakatulong sa pagbawas ng global social inequality sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mas mahihinang bansa. And the last is the resource to international treaties and agreements sets contract on issues as varied as climate change, transnational crime, and international development. Ang ganitong paraan ay pakikilahok sa international treaties and agreements. Ito ay mga kasunduan ng maraming bansa na tumatalakay sa mahalagang issue tulad ng climate change, transnational crime, international development, and human rights. Ang Pilipinas ay signatory na maraming ganitong kasunduan. Kapag ang isang bansa ay signatory, obligado itong sumunod sa iisang pamantayan. May pananagutan ang lahat ng kasali. Dahil dito, mas nabibigyan ng proteksyon ang mahihirap na bansa. Mas nababantayan ang abuso ng malalaking bansa at kumpanya. Mas nagiging patas ang paninindigan ng sistema. Sa kabuuan, ang global inequality ay pinalala ng kapangyarihan ng transnational enterprises at ng hindi pantay na ugnayan ng mga bansa. Gayunpaman, sa pamamagitan ng regional cooperation tulad ng ASEAN, bilateral treaties at international agreements. Nagkakaroon ng paraan ang mga bansa tulad ng Pilipinas upang ipaglaban ang kanilang interest, palakasin ang kanilang posisyon at unti-unting bawasan ang global social inequalities. At dito na po nagtatapos ang aming pahayag at mga natutunan sa module na ito. Maraming salamat po.